Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, please call me Betrayed Beauty. Yun lang talagang naisip ko, Chin. Natawagin ako sa pangalang yan. 'Cause I was betrayed. Matagal na ako sa isang relasyon with Marco. Siya yung lalaking pinagkatiwalaan ko, yung lalaking minahal ng buong puso ko. Naging magsyota kami for how many years? Nagplano kami ng future namin together. Nagtiwala ako sa kanya ng lubusan, Chin. Buong-buo kong binigay ang buhay ko sa kanya. At naniwala ako na siya'y tapat sa akin. Dahil damang-dama ko naman kung gaano niya ako kamahal. Na siya namang ibinigay ko bilang sukli sa kanya. Dahil mahal na mahal ko din siya ng totoo. But one day, nagbago ang lahat. Nagpunta ako sa bahay nila. That time, anniversary namin. Ika-6th anniversary namin. Yes, Chin, 6 years na kami. Naisip kong surpresahin siya. At dahil may minsan lang nandoon ang parents niya, pumasok na ako dahil sanay na rin naman ako. Nang pagpasok ko ng kwarto, akala ko wala siya. Yun pala, kaya pala tahimik. Dahil may kahalikan siyang ibang babae. Doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Sino ba namang mag-aakala sa 6 years namin na naging faithful siya sa akin? Naakala ko'y ako lang. Dahil lagi naman niyang pinaparamdam. Nagulat ako, nasaktan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko that time. Para akong nabingi. Parang hindi ko na marinig anumang tunog sa paligid ko. Ang naririnig ko lang ay yung hikbi ko, ang iyak ko. Siyempre nakita ako ni Marco. Nagulat din ang babae. Hinabol ako ni Marco. Pero paglabas ko ng bahay, wala na ring sumunod na Marco pa. Ang sakit palang makita ang taong mahal mo na may ibang kasama. Hindi lang basta ibang babae, kundi kahalikan pa. Sa sarili kong mga mata, nabuking ko sila. Ang sakit palang malaman na ang taong pinagkakatiwalaan mo, buong buhay mo, kinonsider mong future mo, ay matagal ka na palang niloloko. Iyak ako ng iyak, Chin. Hindi ko na alam kung maraming taong nakatingin sa akin sa labas ng bahay. Basta wala na akong pakialam nun. Ang nararamdaman ko lang ay hindi hiya, kundi ang sakit sa puso. At hindi ko na alam kung paano siya haharapin. Pero nagdadalawang isip ko kung paano ba siya makakalimutan. Tinatanong ko sa sarili ko kung bakit. Bakit niya ginawa to sa akin? Bakit nakuha niya akong lokohin? Naging tapat naman ako sa kanya. Inisip ko na ako lang din makakasagot sa mga tanong ko. Pero wala akong makapangsagot. Wala akong makakitang dahilan kung bakit ako kailangang lokohin. Wala akong makakita at maramdaman kundi ang sakit at pagdurusa ng puso ko. Nasaktan ako pero alam ko kailangan ko magpatuloy. Ayoko na munang maghanap ng bagong pag-ibig, ng bagong tiwala. Ayusin ko muna buhay ko at magiging masaya ulit. Yun ang sinasabi ng utak ko. Pero ang sinisigaw ng puso ko, hindi ko siya kayang iwanan.
hindi ko siya kayang limutin. Tanong ko sa sarili ko, kailan ko siya makakalimutan? Kaya ko ba na iwanan siya? Makakita pa kaya ako ng pag-ibig o ang magmamahal sa akin? Kailan ko naman makikita at masumpungan ng taong totoong magmamahal ng buong puso? Alam mo, Chin, our love blossomed before the betrayal. Nung una pa lang, alam ko na si Marco ang lalaki para sa akin. Nagkakilala kami sa isang pagtitipon with common friends. At nagkakakilala, nag-usap ng matagal, nagkakwentuhan, nag-share ng mga pangarap sa buhay. May kaya sila, Chin, pero hindi siya yung tipong snob. Mabait siya, may respeto sa mga tao, may malasakit sa mga nangangailangan. Kung kaya, na-in-love ako sa kanya agad. Hanggang sa nag-uusap na kami ng matagal sa telephone, nag-chat, nagte-text na madalas, hanggang sa yung madalas, naging halos magkadikit na. Always, palaging magkasama. Kung saan-saan kami nakakarating. Nagna-night swimming, nag-i-enjoy sa mga simpleng bagay, kumakain sa park, at kung saan-saan pa. Ipinaramdam niya sa akin ang pagmamahal niya sa akin kahit sa pinakamaliit na paraan. Yes, Chin, nanligaw siya. Walang araw na hindi niya ako binibigyan ng bulaklak. Nilulutuan niya ako ng mga favorite kong pagkain. Pinapabaon niya sa akin. Nag-aalala sa akin kapag ako'y may mga problema. Kapag ako'y malungkot, pinapasaya niya ako. Sinusubukan niyang ngumiti ako. Kaya naman naramdaman ko noon na siya yung lalaking para sa akin. Hanggang yung pag-uusap namin, naging seryosohan na. Nagplano na kami ng mga pangarap namin sa buhay together. Nag-usap na kami, nagplano tungkol sa aming kinabukasan together. Hanggang sa nag-propose siya sa akin. Na-surprise pa ako noon. Kung saan nakahanda ako at naka-makeup, walang proposal na naganap. Pero kung saan ako nakapambahay, nakatsinelas, saka siya nag-propose. Pero okay lang yun. Sobrang ang saya ko that time. So, pinagyabang ko na engaged na ako. Sa tagal ba naman namin? 6 years na kami. Sobrang saya at sobrang pagmamahal ko sa kanya. Sabi ko nga, walang dahilan para ipagpalit ko pa siya sa iba. Pero ang hindi ko alam, may iba pa pala siyang babae. Nalaman ko na lang 3 years na sila, Jean. Ang dali niyang magtago sa akin. Ang galing niya, ni hindi ko siya nabuko. Ang galing niyang magpasaya sa akin samantalang mayroon pa siyang ibang pinapasaya. Hindi ko alam kung saan doon ang totoo nung pagplano namin ng mga pangarap namin sa buhay together. O baka ipinangako niya din sa babae. Kung engaged na ba talaga ako sa kanya at siya at ako ay magpapakasal na o ibang pakakasalan niya. Ang sakit pala makita yung katotohanan na hindi lang ikaw ang mahal. Ang sakit malaman na ang taong mahal mo ay may mahal din palang iba. Pero sabi ko, kailangan ko na lang magpaubaya. Mahal na mahal ko siya, pero ang hirap na ulit magtiwala. Sabi ko, sana'y matapos na yung lahat. Sana'y matapos na yung pain na nararamdaman ko. Sana'y makakapag-move on ako kung pwede lang mabilisan. Sana'y makahanap din ako someday ng pag-ibig na totoo. Pero alam mo, Chin, akala ko doon na magtatapos ang lahat. Dahil wala rin namang
ilang araw na nagparamdam sa akin na isang Marco upang humingi ng sorry at sasabihing hiwalayan niya na yung babae para sa akin. Pero matapos ang lahat ng nangyari, hindi ko inaasahan na magiging interesado pa siya sa akin. Dahil kamakailan lang, nagsimula siyang mag-message sa akin. Nag-aalala. Hinahanap daw ako. Pero nasa bahay lang naman ako at wala namang Marco. Sinasabi niya sa messages na nagkamali siya. Na mahal niya ako. Ako daw ang mahal niya at hindi yung babae. Pampalipas lang daw niya yun, Chin. Maniniwala ba ako sa loob ng 3 years, pampalipas niya lang? Maraming nagsabi na sa akin. After noon kasi nag-investigate ako. Lagi pala yung magkasama yung dalawa. Kung hindi kami magkasama, yun ang kasama niya. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit niya nagawa sa akin na masyado naman akong natiwala. Kung bakit niya pa ako hahabulin kung mayroon naman siyang ibang babae. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, tingin niya ba mawawala lang ang sakit ng basta-basta? Pero yung puso ko, Chen, sumisigaw pa rin na patawarin siya. Sobrang naging tanga na ba ako? Pwede ko pa ba siyang patawarin at bigyan ng isa pang pagkakataon? O kailangan ko nang magpaubaya, iwanan siya at mag-move on? Ang hirap-hirap magdesisyon. Madaling sabihin, ang hirap gawin. Ang hirap palang mag-isip kung ano ang tama. Dahil hindi mo nakikita yung mali. Pero sa huli, nitong huling araw lang, inisip ko ang aking sarili. Sabi ko, magpaubaya ka na. Kahit sabihin niya pang mahal na mahal ka, kahit ikaw pa ang pakakasalan niya. Pero ang fact na niloloko ka niya, kung hindi mo pa kayang patawarin, wag na muna. Pero tama ba ang gagawin ko? Papatawarin ba siya? O iiwan siya? Mga kamak, sana ipayuhan niyo ko. Salamat sa makakatulong. Hanggang dito na lamang. Always ang inyong kamaks, lubos na gumagalang, Betrayed Beauty. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.